Bumaba raw ang bilang ng mga text scam sa bansa noong 2025 batay sa ulat ng isang caller ID at anti-fraud app. Ayon sa Who's Call Philippines, mula sa mahigit 6 na milyong text scam na naitala noong 2024, nasa mahigit 800,000 text scam na lang ang naitala noong 2025. Ilan sa mga nakikita nilang dahilan sa pagbaba ng text scam ang shutdown ng mga umano'y scam hub. Mas pinalakas na telco blocking at tumaas na kamalayan ng publiko kaugnay sa mga text scam. Sabi ng Who's Call Philippines, ang iba scammer ay lumilipat na sa panloloko sa pamamagitan ng phone calls. Nagpapanggap daw ang mga scammer bilang mga taga-bangko. Kaya pinag-iingat din ng Who's Call Philippines ang publiko sa mga scammer online na lumilitaw sa mga social media platform. May paalala naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko. Even if hindi kayo mabiktima, mag-report kayo so we can block those numbers na hindi sila makapambiktima ulit. We can disrupt the operations of these scammers by taking down their sites, blocking their numbers, para hindi na sila makapambiktima ng iba pa. Nag-follow up na ang National Bureau of Investigation sa International Criminal Police Organization o Interpol para sa hiling na red notice laban kay Saldico na nahaharap sa mga kaso dahil sa flood control scandal. Ayon naman sa Department of the Interior and Local Government, tukoy na nila ang eksaktong lokasyon ni Ko na nasa Portugal umano. May unang balita si Joseph Morong. Yes, we know the exact community where he stays. Hindi lang pwede pumasok parang Forbes Park. Tukoy raw ng DILG kung saan komunidad sa Portugal nananatili ang wanted na si dating Congressman Saldico. Sinabi ito ni Interior Secretary John Vic Rimulya. Pero hindi rin siya lumalabas, ha? Doon yung operatives natin. Hindi ko makain sa labas eh. He's a poor man with a lot of money. Sa lahat ng pera niya, wala siyang mabibilang kalayaan. Nauna nang sinabi ng DILG na may paramdam na si Ko na gusto niya makipagdialogo sa gobyerno. Ang Malacanang bukas naman kung gusto makipagnegosasyon ni Ko. Pero ipinauubaya ito ng palasyo sa ombudsman. Ang sabi naman din po, even before ng ombudsman na ang lahat ng proteksyon na kailangan niya ay ibibigay. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Yung kay Zaldi, third-hand information yan. Kaibigan ng kaibigan. So it's actually, ang value niya is on the marites level. No comment naman si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na ang tanongin namin siya tungkol dito. Ayon sa abogado ni dating Congressman Saldico, kung meron daw mga feelers galing sa kanyang kliyente ay hindi raw ito otorisado. Sabi ni Atty. Ruy Rondain sa pagkakaalam niya siya lamang ang otorisadong magsalita para kay Ko at wala pa siyang anumang ipinarating na ganito. Isa si Ko sa mga akusado sa mga kasang graft at malversation kaugnay sa 289 million peso Ghost Flood Control Project sa Nawan Oriental, Mindoro. Bukod sa mga kaso sa Sandigan Bayan, may reklamo ring plunder sa DOJ na inihain ng NBI laban kay Ko. Umuusa din sa DOJ ang mga reklamo laban kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa DOJ, ipatatawag na nila si Estrada na inaasahang maghahain ng kanyang counter affidavit. Si Estrada ay naharap sa plunder complaint sa DOJ. Si Villanueva naman naharap sa ilang reklamo kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at iba pa. Nakapaghain na siya ng counter affidavit sa ibang complaint at humingi naman ng extension hanggang January 26 sa isa pa. Ayon sa DOJ, sa 14 na reklamong hawak nila, may 3 malapit ng isampa sa korte. We have 3 more cases ngayon na ghost projects din which we are expecting to be filed. I'm hoping that it will be finished within the week. No, I'm expecting it to be on my table by the end of the week. And then by next week, there will be filings as against officials of the DPWH in the 1st District of Bulacan. Ayon sa Director General ng Bureau of Corrections, inihahanda na nila ang posibleng kulungan ng mga masisintensyahan sa flood control cases. Ang kulungan na tinutukoy niya ang tinawag na Supermax o High Security Prison sa Occidental Mindoro. Ongoing kasi yung Mindoro kasi designated na Supermax. So doon nilalagay lahat yung mga serious heinous crime offenders. First this quarter, matatapos na just in case na kailanganin na maglagay ng
facility para dun sa mga involved sa flood control. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Inihahanda na rin ng gobyerno ang pag-freeze ng assets ng negosyanteng si Atong Ang na nahaharap sa mga kaso kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, kasunod ng paglabas ng arrest warrant laban kay Ang ay ang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council para sa pag-freeze ng kanyang assets. Itinuturing pa rin sa ngayon na armed and dangerous si Ang kahit nagsuko na ang kanyang kampo ng 5 baril. May isang armas pa raw kasi na hindi isinusuko ayon sa mga otoridad. Nauna na sinabi na abogado ni Ang na nawawala ito. Samantala, binabantayan pa rin ng pulisya ang bahay ni Ang sa Mandaluyong, kasabay ng pagtugis sa negosyante. Ayon kay Remulla, may natanggap silang impormasyon na nasa Cambodia si Ang. Nakikipag-ugnayan na raw ang Philippine National Police sa Cambodian Police tungkol dito. According to reports, nagkaroon rin ng operations doon si Charlie Atong Ang ng Isabong. So may sarili siyang gaming outfit doon sa Cambodia. We speculate, okay, kasi sa buong Bureau of Immigration, hindi siya dumaan sa any airport. So we speculate kung ando doon siya, ay sa backdoor siya dumaan. Magandang umaga po mga kapuso. Nandito pa rin po tayo ngayon sa Agora Market sa San Juan. At good news nga po sa mga mamimili ngayong umaga, especially dito sa Agora Market dahil nasa 20 to 30 pesos po yung binaba ng presyo ng ilang mga gulay. Halimbawa, yung broccoli nasa 200 pesos per kilo na lang yan, cauliflower 150 pesos per kilo, yung patatas 140 pesos per kilo, yung repolyo po nasa 60 pesos per kilo, yung kamatis nasa 50 pesos per kilo na lang po yan, yung carrots naman nasa 60 pesos per kilo. Ang sinasabi po sa atin ang dahilan ng pagbaba ng presyo ng ilang mga highland vegetables ay dahil po dun sa ANDAP o yung frost na talagang nagkaroon po kasi ng ganito doon sa mga gulayan sa Cordillera Mountains. At dahil tapos na po yung panahon ng ANDAP, ngayon bumaba raw po ang presyo ng mga gulay dyan. Pero maging yung mga presyo ng mga lowland vegetables, gaya po ng sibuyas, bumaba rin daw po yan. Nasa 140 pesos per kilo na lang yan. Bawang, nasa 140 pesos per kilo na lang din yan. Na ito po yung mahahalaga sa ating paggisa, no? At ang dahilan naman daw po kung bakit bumaba rin ang presyo ng ilang mga lowland vegetables ay dahil naman po sa panahon na ng anihan at inaasahang magiging mataas din yung produksyon o yung magiging maganda yung supply nito ngayong taon. Punta naman tayo dun sa ilang mga presyo ng ilang mga bilihin. No? Halimbawa, yung tilapia, nasa 140 pesos per kilo po yan. Yung bangus, tumaas po siya ng 10 pesos. Nasa 200 to 220 pesos na yan per kilo. Yung manok, tumaas din po yan. 20 to 30 pesos ang itinaas niyan. So, nasa 200 to 300 pesos per kilo na po yan. Yung baboy, 30 pesos po ang ibinaba. So, although generally po yan, pero dito sa Agora, hindi raw po gumalaw. So, nasa 320 pesos per kilo. Yung okra, 40 pesos ang ibinaba. Nasa 120 pesos per kilo na lang yan. Yung talong naman, nasa 20 pesos ang ibinaba. So, nasa 120 pesos per kilo na lang yan. O, ito good news sa mga mahihilig sa maanghang, gaya ko. Dahil bumaba po ang presyo ng sile. Nasa 300 pesos per kilo na lang po yan. Dati nasa 400 to 700 pesos po yan. So, talagang pwedeng bumili na po kayo ngayon. Although, yung sa mga bigas naman po, ang presyuhan yan, ang sinasabi po si ni Jason Kainglet ng Sinag, bumaba po ng 50% ang presyo nito sa world market. So, dapat bababa rin dito sa Pilipinas, pero hindi nangyayari. So, ngayon yung regular milled rice, nasa 40 pesos per kilo, tumaas ng 2 pesos. Premium rice, nasa 55 to 60 pesos per kilo. At ang glutinous rice, nasa 60 pesos per kilo. So, ngayon, alamin po muna natin yung sa loobin ng ilan nating mga kapuso na namimili dito sa Agora Market. Unahin na po muna natin yung nagbebenta. Si ate, good morning po. Ano pong pangalan po natin? Ruby po, Ruby. Alright. Doon po sa mga paninda ninyo, karamihan po ba ay nagsibabaan ng presyo o tumaas? Nagsibabaan ho yung marami. Good. Oo. So, kumusta po? Ano po ang epekto nito sa inyo bilang nagtitinda? Maganda ho kasi maraming makakabili na kaya na ng bulsa dahil bumaba na yung mga presyo. Pero kahit bumaba po yung presyo, mas tiba-tiba kayo, paldo. Hindi naman.
Hindi ho, tama lang naman. Tama ho. lang Nakakahulog pa sa Bombay. Ay, ganun ba? Pero inaasahan po ba na medyo magtatagal pa na ganitong mababa ang presyo? Oo, ma'am. O, yan. So, narinig na po natin. Pagtungtong lang bagyo, yan na naman, taas na naman ang gulay. Alright. Ay, nako, sana wag naman ganun, ha? Pero good luck po sa inyo at sana talagang dumami pa ang inyong mga benta, no? Salamat ho. Ayan, tanungin naman po natin morning po. Kayo naman po ay namimili. Ano pong pangalan po natin? Dang po. Good morning po, ma'am. Good morning. So, ano po yung mga pinamimili ninyo ngayong umaga? Ano pong pinakakailangan natin? Gulay po. Ayan. Everyday, halos everyday na. So, nalaman nyo na po na bumaba ang presyo ng mga gulay? Bumaba po siya. Kumusta po bang, magkano po ba ang budget natin? Approximate lang. Approximate po sa gulay, almost 1,000. Wow. And then sa pagkain ng aso, 1,000 din. Ganun Kasi baboy yung pinapakain sa aso. So kumusta naman po ang pamimili ninyo? Masaya po ba kayo na nagsibabaan ng presyo? Okay lang, no problem. Mas maganda kasi bumaba yung gulay. At least medyo Mas nakakabili ng marami. Hindi kagaya nung Christmas na napakamahal. Ngayon po ba talagang bibili nyo na yung for the whole week? Sometimes every 2 days. Kasi pangit naman ini-stock sa ref. Yes. Okay. Alright, maraming po salamat. thank At you po. happy buying. Happy shopping. Ito pa, alamin pa po natin yung isa pa. Ate, good morning po sa inyo. Ano pong pangalan po natin? Janet po. Kayo naman po, magkano ang budget natin? Bali ma'am, ito po para po sa school. Para sa school? Opo, So magkano sa budget Pedro ninyo? Cruz. 300 pesos po lahat. Yung mga 300 pinamili. pesos. Opo. So, kumusta naman po ang ating saloobin na nagsibabaan ng presyo ng mga gulay? Siyempre po masaya dahil bumaba na po yung mga presyo ng gulay. Alright, sige po, smile po tayo. Alright, thank you ate. So, yan po. Masaya ang mga namimili, masaya ang mga nagtitinda dahil syempre bumaba ang presyo ng karamihan sa mga paninda rito. So, mas maraming nabibili at marami ring kita. So, yan po muna ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa Agora Market. Balik po muna sa studio. Muli namang tinamaan ng andap o ng frost ang ilang bahagi ng Atok Benguet. Namumuti na ang mga damo at halaman doon dahil sa nakabalot ni yelo. Kahapon, marami ang nangatog sa lamig sa Baguio City nang may tala po roon ang pinakamababang temperatura sa lungsod ngayong amihan season. 11 degrees Celsius mga kapuso. Ayon po ito sa Pag-asa. 19.6 degrees Celsius naman ang bagong record na lamig sa Metro Manila, partikular na po sa Pag-asa Science Garden dito po sa Quezon City. Samantala, 9.6 degrees Celsius pa rin po ang pinakamababang temperatura sa bansa ngayong amihan season na itala po yan sa La Trinidad, Benguet noong December 30, 2025. Buong bansa po ang apektado ngayon ng amihan ayon sa Pag-asa. Dahil dyan mga kapuso, maalon po muli at delikado para sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalawat sa ilang baybayin po ng Catanduanes, ng Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat, Surigao del Norte, pati na rin po sa Surigao del Sur at sa mga dagat na sakop na rin ng Eastern Samar. Paalala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Andrew Pertiera. Know the weather before you go. Para Mark Safe lagi, mga kapuso. Sinampahan ng ethics complaint si Senador J.B. Ejercito na chairman ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Kaugnay ito ng hindi umano pag-aksyon ni Ejercito sa ethics complaint na inihain laban kay Senador Chis Escudero kaugnay sa nagpagtanggap umano ng senador ng 30 million pesos na campaign donation mula sa isang government contractor noong 2022. Paliwanag ni Ejercito, hindi pa maaksyon ang reklamo laban kay Escudero dahil hindi pa kumpleto ang membership ng komite. Kaugnay naman sa ethics complaint laban sa kanya, sinabi ni Ejercito na may karapatan ang sinuman na maghain ng reklamo at haharapin niya ito. Balak naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na maghain ng ethics complaint laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kung hindi rin siya papasok sa Senado. Mahigit 2 buwan ang nagtatago si de la Rosa simula ng lumutang na may warrant of arrest umano siya mula sa International Criminal Court. Kaugnay ito sa war on drugs ng Duterte administration kung kailan siya ay naging PNP chief. Sabi ni de la Rosa sa isang Facebook post, maayos ang kanyang kalagayan at kung may reklamo laban sa kanya, maghihintay raw siya ng pagkakataon para harapin ito. Sabi ni Senate Ethics Committee Chairman Senador J.B. Ejercito, sakali maghain si Trillanes ng reklamo laban kay de la Rosa, ipipila pa ito sa mga naunang ethics complaint na nakabinbin sa komite.
Ngayong araw na sisimulan ang NCAA Season 101 Women's Volleyball. Base sa opening games, magtatapat ng defending champion na Benilde Lady Blazers at ang Mapua Lady Cardinals, pati ang Letran Lady Knights at Arellano Lady Chips. Ngayong season, may bagong format sa torneo kung saan mahahati ang mga kupunan sa dalawang grupo. Mapapanood ang mga laro live sa GTV at Heart of Asia, pati sa live stream sa social media ng GMA Sports at NCAA Philippines. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.